Gawang Pilipino, kayang-kayang makipagsabayan. Kahit saan, kahit kanino, mabigyan man lang tayo ng pagkakataon. Pwede tayong lumipad kahit hanggang saan. Sa taong ito, marami tayong mga kababayan na nagbigay sa ating lahat ng karangalan dahil sa kanilang mga produkto at obra na talaga namang world class. Nangunguna na riyan ang bag na pang-international ang Arrive, made in the Philippines, ang Celestina Bags. Si Halle Berry, Drew Barrymore, Alicia Keys, at Best Actress sa Oscar Awards sa Hollywood, si Sandra Bullock. Lahat sila pagmasdang mabuti. May bit-bit na Celestina Bag. Gawa sa Pilipinas. Maging sa mga pahina ng International Fashion Magazine katulad ng Vogue, na-feature na ang mga Celestina Bag. Mabibili rin ang mga ito sa 92 stores sa buong mundo. Ang bawat bag may kanya-kanyang pangalan na Pinoy na Pinoy. Meron pang mga ipinangalan sa mga artista o celebrity. Saan si Nora Honor dito? Ito po. Ito si Nora Honor. Yung gawa sa pagit. Ang nagdisenyo ng lahat ng ito, ang dating ramped up fashion model na si Celestina Maristela Ocampo. Pag hawak-hawak nilang ganyan, tapos nalitratuhan sila, nakita mo sa isang prestigious na glossy na international magazine. Ano nararamdaman mo? Of course, I'm so excited and thrilled, no? Kung ano man ang nagagawa ng kamay ko at anong nakikita ng eyes ko, ng mata ko, nata-translate ko yan sa beautiful thing. Siyempre, it's something that you'd also want to say, I'm doing a good job. Sa kanyang mga disenyo, mga materyales na sariling atin ang kanyang ginamit. Katulad ng Mother of Pearl. Bukod sa Mother of Pearl, may Celestina bag din na gawa sa iba pang klase ng kabibe, ang abalone. Meron ding gawa sa kahoy, balat ng isda, bage, balat ng buwaya, at silver o pilak na galing Baguio. Katulad ng minudye na gamit ni Sandra Bullock sa Oscars. Nagkakahalaga ito ng $1,990 o mahigit 95,000 pesos. Pagdating naman sa mga sapatos na talagang stand out o kakaiba ang disenyo, isa sa mga unti-unting nakikilala ang fashion designer na si Kermit Tesoro. Ko-conceptualize ako according to my mood and according to the context ng nakikita ko o nare-research ko. So basically, doon nag-grow yung design or doon nagde-develop. Tapos naghahanap na lang ako ng materials na feasible doon sa design na yun. Ilan sa mga pambato niyang design ang heelless, walang takong. At ang skull heels, takong na may design na bungo. Meron pang takong na ang taas 10 inches. Meron ding may pagkat metallic ang tema. Ang ilan sa kanyang mga gawang sapatos na irampa na sa iba't ibang fashion shows, na ilathala na rin sa mga high fashion magazine. Hindi lang sa larangan ng fashion kilala at nirerespeto ang tatak Pinoy, pati na rin sa ating mga furniture o muebles. Sa litratong ito ng isa sa mga tindahan ng sikat at mamahaling Hermes bag sa France. Kapansin-pansin ang mesa na pinagpapatungan ng mga nakadisplay na produkto ng Hermes, yari sa Kabibe. Ang mesang ito, made in the Philippines.
gawa ng Cebuanong inhinyero at furniture designer na si Ramir Bong Hanoy. Meron kami ginagawa ng mga maliliit para may helmet. Tapos pinadala yung picture, sabi ko, yun nga yung sa amin, yung na-ship ko na sa Netherlands. Radika ang tawag niya sa kanyang mga obra. Sa halip daw kasi na patagin o gawing pino ang mga kabibing idinidikit niya sa mga muebles, hindi niya tinatanggal ang natural na hugis ng mga ito. At ang presyo ng mga ito, naglalaro mula $100 hanggang $2,000 o humigit kumulang 4,000 hanggang 100,000 pesos. Ang kanya raw mga kliyente, mga hotel at restaurant sa Amerika at Europe, pati na ang mga palasyo sa Middle East. Patok din sa international market ang mga masterpiece ng mag-amang June at Greg. Ang mga ginagawa nilang life-sized figures ng sikat na superheroes, ibinibenta nila sa Europe at sa Japan. Si Mang Jun dating iskultor ng Disney. Dito sa Pilipinas ang production na yun. Minsan nga may mga iba na pinapakita sa TV na sinabi nila nabili ko sa ibang bansa. Pero hindi nila lalaman. Dito lang na yun. Ginawa lang yun sa factory namin. Ang katukatulong niya sa paggawa ng kanyang mga obra, ang kanyang anak na si Greg. Sa 8 taon daw ni Greg na pag-ukit ng mga higanting action figure, kahit nakapikit daw siya, kabisado na niya ang bawat muscle at hubog ng katawan ng mga sikat na superheroes. Yung trabaho, kailangan maging realistic din. Tapos, focus ka din sa mga references para magawa mo ng maayos yung modelo. Una munang pinag-aaralan ang itsura ng gagayahing karakter mula sa libro o magazine. Pagkatapos, gagawa ng modelo gamit ang styrofoam. Kukunin natin yung tamang anggulo. Meron din silang tunay na tao na siyang tatayong pinakamodelo na nakaporma base sa ginagayang karakter. Kapag nabuo na yung styrofoam na katawan, papatungan ito ng fiberglass. At saka lilihain. At pipinturahan. ₱80,000 ang benta nila sa mga life-size na superhero characters. Pero ang pinakamahal sa lahat, isa raw kasi sa pinakamahirap at pinakamabusising gawin, ang monster na si Godzilla. Umaabot ng ₱300,000. Hindi nga kakapusin ng talento ang Pilipinas at hanggat may malikhaing mga utak at mahuhusay na mga kamay, tsak, hindi tayo mauubusan ng mga produktong maipagmamalaki sa buong mundo. Susunod, mga makukulay na personalidad. Hindi ka nagbabra. Ay!